So ayun, welcome back po dito sa channel natin mga bossing Part 2 na tayo ng ating Tokyo Revengers mga bossing. Hanggang part 6 pa to kung hindi ako nagkakamali. Sa mga nagtatanong po tungkol sa high and low, tapusin nyo po yung part 14. Doon pa lang po malalaman nyo na kung ano yung sagot sa mga tanong nyo. At pati doon sa mga latest video natin, nandun din po ang sagot sa mga tanong ninyo. At sa mga nagtatanong naman kung si Murayama ba si Draken, opo siya po yan. Na-trivia na natin yan sa mga high and low recaps natin. Sa part 11 po yun. Tapusin nyo yung part 11 or panoorin nyo yung ending, balikan nyo lang yung ending. Madami po akong nilagay na trivia doon tungkol sa mga karakter natin sa high and low, Crow Zero at saka sa Tokyo Revenger. Actually may kulang doon. Si Takemichi, siya po si Eugene ng nandun na yata yun. Siya si Eugene ng Ghost Fighter. Tapos si Sachio Ueda naman, siya naman po si Dennis. Doon din sa Ghost Fighter. So ayun, tara na, simulan na natin to. Let's go! Sinabi ni Takemichi na, kukunan ba ako ng pahayag ng mga pulis? Hindi na kailangan, sagot naman ni Naoto. Ibinigay ko na ang mga impormasyon na kailangan nila. Sa ngayon, magpahinga ka na muna. Bago makaalis si Naoto, sinabi ni Takemichi na, alamin mo kung ano ang dahilan ng pagkamatay ni Draken. Sinabi ni Naoto na, mag-relax ka na muna. Tapos ay nagtaas ng boses si Takemichi. Sinabi nito na, gawin mo ang ipinapagawa ko. Sinabi ni Akon sa akin, nagbago si Mikey magmula nang mamatay si Draken. Kung hindi mamamatay si Draken, hindi magkakaganito ang Toman. Sinabi ni Naoto na namatay si Draken dahil sa pananaksak ng isa ding gang member. Mga minor de edad pa sila kaya hindi na isiwalat ang mga pangalan nila. Dagdag pa ni Naoto, aalamin ko muna kung sino ang may kagagawan. Sinabi ni Takemichi na may alinlangan ako sa sarili ko kung kaya ko bang iligtas si Hinata o baguhin ang lahat. Subalit wala naman magagawa ang mga pag-aalinlangan ko. Ang kailangan kong gawin ay kumilos para dito. Sinabi ni Naoto na, natutuwa ako dahil mas pursigido ka na ngayon. Sinabi ni Takemichi na, dahil kailangan kong mabago ang tadhana. Dahil sa tuwa, nahawakan ni Naoto ang kamay ni Takemichi. Sinabi ni Takemichi na, bakit mo hinawakan ang kamay ko? Ang dami ko pang hindi nasasabi sa'yo. Ang tanga mo talaga. Tapos ay nag-time travel na ito, pabalik sa nakaraan. Pagbalik nito sa nakaraan, kasama nito si Akon. At nang mapansin nito ni Takemichi na sobrahan nito sa tuwa, kaya sumemplang sila. Masaya si Takemichi dahil nakita nitong buhay si Akon. Subalit nawiwirduhan si Akon sa mga ikinikilos ni Takemichi. Sinabi nito na, ano ba ang problema mo? Tapos ay nagpaalam muna si Takemichi para makipagkita kay Naoto. Bago makaalis ng tuluyan si Takemichi, sinabi nito kay Akon na, ang pangarap mo na maging isang sikat na hairstylist ay matutupad. Siyempre naman, sagot naman ni Akon. Nang makarating si Takemichi sa bahay ng magkapatid na Tachibana, hindi nito inabutan si Naoto. Ayon kay Hinata, nagkaroon nito ng school trip patungo ng Hawaii. Sinabi ni Takemichi na, maraming salamat. Pupuntahan ko na lang siya sa Hawaii. Tapos ay umalis na ito. Subalit bigla siyang tinawag ni Hinata. Sinabi nito na, matutuloy pa ba tayo bukas? Tapos ay bumalik si Takemichi at